pa ang kulay. Sando. Kape. Choco. Choco na batok. So yan po, no? What's up sa inyo mga pangatyo? Siyempre, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung anong oras naman to napapanood mga pangat. At siyempre, we are here in Dubai already. Panibagong araw, panibagong kayod, panibagong namang paglaban sa hamon ng buhay dito sa UAE, sa Dubai mga pangat. Wow! Actually mga pangat, isang linggo na ako pumapasok na mga hindi lang tayo nakapag-vlog dahil wala tayong day off pa. At kung bakit tayo nag-vlog ngayon mga pangat, siyempre mayroon tayong imimit. Dahil mga pangat, yung ating atrasong t-shirt, February sir ha? Sa February ka na ibibigay? February naman, ano? Mag-iisang buwan na, hindi pa natin ibibigay mga pangat kasi nag-vacation nga tayo, no? Siyempre bayad na yun mga pangat, fully paid. Hindi lang yun mga pangat, siyempre meron tayong sasagutin ng mga tanong. Siyempre mga pangat, bago makalimutan, Uy! New uniform! Adagio Premium! Yan. Tapos Slacks. Yan na yung bagong uniform natin mga pangat. Sa Adagio lang pala, hindi naman pala sa buong Innova. Sa Adagio lang. Kalapati. Siyempre Jollibee, baka naman. Uy! Welcome sa Aldin again! Sa Aldin Metro Station. Uy, ganda pa. Oh, diba? Dito naman tayo sa Aldin Metro Station. Siyempre, tap na naman tayo. Naka-anli tayo mga pangat. Narinig yan? Yung mekos-mekos. Shirt number 1. So yun mga pangat, na-message natin siya at syempre parating na siya mga napasarap yung tulog ni sir. Dito tayo maghihintay mga pangat. Yan. Sir! Very sorry. Okay lang sir. Good morning, Team Pangat. Sorry ko, pero dyan, Okay lang. kakahiya. Nakasarapan sa tulog. Nagbabawi. Tanggapin niyo po to. Tanggapin niyo na, pero dyan, pang ano lang, pambawi ko. Sensya na yan. Babawi ako. Yung sa puti. Ano naman ako yung sa puti pag may XL na kamay, ha? Wala ko problema yan. Yung sir, muwi ng Pinas, ano? Salamat, Team Yo. Pangat. Roger TV Official, YouTube TV channel, and Facebook. Yan. Thank you very much. Salamat. Sige, Roger, pasensya na. Salamat. Siyempre mga pangat, ang ingay. Kung ano yun, mapakita ko sa inyo mamaya. Pero ibon. Alam niyo ba mga pangat, nung unang araw na pumasok ako mga pangat, kwento ko lang mga pangatan ng bahagya. Si Blue Hawk, sobrang dumi. Ngayon. Sobrang maalikabok mga pangat si Blue Hawk. Kasi isang buwan ba naman natin siyang hindi nagamit mga pangat. No? Kaya nilinisan ko muna mga pangat. Siyempre ngayon, medyo malinis na siya. Medyo lang naman. Uy! Di ba? Kahit pa paano, may mga tabi pa yung malulupit. E-bike. Siyempre sa kabila rin, gano'n yan. Kabilaan yan mga pangat. May e-bike ko, yun o. Daming e-bike niyan. Oh, siyempre si Blue Hawk ang naiiba.
Unique na unique talaga yan. Pet malo yan eh. Oh, kung ano yung nag-iingay yung mga pangat, papakita ko sa inyo. Bago tayong bakasyon, actually ano siya, may ginagawa na dyan mga pangat. Pero hindi ko alam na ganito pala siya eh. Oh, di ba? Ano kaya yan? So malalaman natin yung mga pangat pagdating ng palahog. Yeah. Anyway, yung papakita ko sa inyo. Ingay. Alam ko nakita niyo na ito ng mga previous vlog natin na ibinigay ni Sir Glenn mga pangat. Siyempre bibisan ko lang mga pangat ng bahagya yung ating vlog. At talaga namang ipapakita sa inyo malupit na malupit to. At ito na nga mga pangat. Ito yung isang bagay na binigay sa atin ni Sir Glenn na talaga namang importante mga pangat. At nagamit ko na ito mga pangat ng ilang araw, no? Siyempre isang linggo tayo pumapasok. Nagamit ko na siya mga pangat at talagang sobrang lambot, sarap sa puwet. Kung ano yun mga pangat, you know, pogi. Parang hindi mo mabagay kay Blue mga pangat. Sobrang ganda. Quality mga pangat, quality. O, di ba? Ganda. Ayan. O, di ba? Quality yan. Quality mga pangat. Original. Siyempre, shoutout ulit sa iyo, Sir Glenn. Maraming salamat sa talaga namang napakalambot na upuan o cover ng ating Blue Hawk. Siyempre, shoutout ulit sa iyo, Sir Gerald. Yun, Gerald. Shoutout ulit sa iyo. Maraming salamat sa suporta mo. At siyempre, dalawa na yung collection team pangat shirt mo. Siyempre, at syempre mga pangat, bago ko makalimutan yun, sabi niya kanina, no, Ramadan ka rin. Ibig sabihin mga pangat, Ramadan ngayon. O sa mga bago dito sa Dubai, sa mga bago sa UAE, no, konting hinahini lang mga pangat sa pagkain-kain sa labas. Yung kung may bisyo kayo, kung maninigarilyo kayo sa labas. Sa araw ng Ramadan, sa oras ng Ramadan, mga pangat mula umaga, syempre hanggang hapon yon. Pwede kayong kumain sa labas pagdating na ng 6 o'clock, no, pag nag-iftar na sila. Yun tayo sa Muslim country or Arabic country, yun, medyo respeto lang ng konti, syempre, para hindi magkaroon ng problema ng mga pangat. May mga rules pa rin sila ng mga pangat. Pero hindi na gano'ng kahigpit kagaya ng Saudi. Nabanggit ko rin sa mga vlog natin noong mga nakaraang taon pa. Pwede kayong kumain mga pangat sa araw ng Ramadan pero sa loob ng restaurant. Nasa loob. Pero yung mga ngata-ngata kayo habang naglalakad sa kalsada, medyo disiplina, respeto lang tayo, parang gano'n. Actually mga pat, nag-umpisa yung Ramadan nung February 18. Pagdating ko nung 15, pahinga ng 16, 17 nag-start tayong pumasok, in 18, Ramadan na mga pangat. So hanggang ngayon, today is February 25, so Ramadan pa rin. Yun. Hindi ko lang alam kung kailan matapos yan, baka next month pa. Yun lang mga pangat, nabanggit lang natin. No? Kasi siyempre, nabanggit kanina ni Sir Gerald na Ramadan ka rin. Yan. So yun, let's go! Bigyan na tayo! Ayos ba yung uniform natin? May Innova pa rin siya. Goods. Where's my jacket? New phone? Ha? New phone? Baby. I'm going, okay? Ha? What time? What time you going? Now going. Why? Wait.
2 o'clock na? I'm not eating now. That's why I'm going Bye, where's my jacket? Who's there? Jerome. Jerome is there? Jerome is there? Yeah. Where? Nakamas mo. Hey, this one new phone? Yes, bye. See? It's very clear na? Yeah. Ay, macho. Tagla yung mask mo. Yo! Talaga na, habulin ng mga Nepali. Punta mo tayo sa office. Tignan natin mga pad yung jacket. Ayun yung yung hinahanap ko kay Basarul. Yes! Yan, bago na pala yung pesto natin opisina mga pangato. Actually, nung pagdating ko rito, lamitan ko na ng socket. Yan. Tsaka yung ginawa namin ni Donaldson, yung Aprikano kong kasama. So ito, ginawa na rin to. Lumawak na kahit pa paano mga pangat, no? Ayun! Ito yung jacket natin mga pangat. Medium. Bagong jacket na naman tayo. Siyempre, hindi natin pwedeng hindi sukatin to ngayon mga pangat. Yan! Sipin pa lang, quality na. Handmade or yun. Ganda. Sarap to pang motor. I like it. Let's go. Siyempre mga pangat, basically rounds muna tayo. Yeah. Siyempre pagtapos natin kumain, rounds muna tayo, di ba? Oy, bago mga pangat oh. Bago, di ba? Bago siya, eh. May sarili na siyang pampihit. Ayos goods. Bago to. Bago siya oh. Bago yung motor Ito bago din. Bago din mga pangat oh. Ito luma. Parang ito bago rin to. Bago siya, bago. Ayos, ang daming bago Kaya yung tubig. Puno ang tubig. Lock switch. Siman. So yun mga pat, at meron na naman tayong sasagutin ilang katanungan ng ating mga kababayan mga pat, ng ating subscribers o ng ating followers or viewers mga pangat. Siyempre, yung mga nag-apply pa rin sa Innova, kung saan tayo nagtatrabaho ngayon, yung mga na-hired from Philippines, papuntang Dubai, mga pangat, papuntang UAE. So, kagaya ng tanong ni J. Beltran, 4782, sa Migrant Cosmopolitan po ako na-hired. Kamusta po ang work dyan? Meaning sa hospitality rin siya mga pangat. Kasi yung Grand Cosmopolitan, isa po yung hotel dito sa Dubai. So hindi ko alam kung ano yung posisyon niyo, sir. Masasabi ko, ang Dubai o ang bansang UAE mga pangat. Particular ang Dubai, syempre. Fast pacing. Bilis ng galawan, sobrang bilis ng oras. Pagpikit mo, umaga na, mga ganun. Expected nyo na mga pangat yung fast pacing na workplace, yung environment. So basically, pagka nasa hospitality ka mga pangat, kagaya ng hotel, masasabi natin pag holiday, yun yung time na mag-service tayo sa mga taong naka-holiday or naka-day off. Kasi on that time na holiday, busy yan. So kailangan na nandyan yung mga staff, empleyado, dapat kompleto. So ganoon yung trabaho pag nasa hospitality ka. Kahit naman sa Pilipinas, ganoon din. So kung tinatanong nyo, sir, kung ano yung kamusta ba, yung oras, depende po yan kung nasang department ka. As a technician ka, maintenance, engineering department, napapanood nyo naman yung mga vlog natin, Pagdating sa engineering department, sana may idea na kayo, At depende kung ano yung patakaran ng company, kasi mayroon namang 9 hours, mayroon 12 hours, depende yan. At na magiging superior mo. So, hindi natin masasagot na specific yan, but generally, masasabi ko, pagdating sa hospitality, kung minsan walang overtime, opposite lang yung nag-extend ka ng duty or na-cancel yung off mo, minsan hindi mo pwedeng kunin yung holiday, so i-offset yan. Meron ganon. Meron naman talagang walang holiday, kansilado yung holiday sa kanila. May mga ganon. So depende sa company, mga pangat. At may time na talagang busy. Meron namang time na hindi, pero mostly busy, mga pangat. Siyempre kung ikaw ay isang ex-abroad na galing na sa Gulf country, alam niyo na siguro kung mga uri ng tao o nationality pagdating doon sa UAE. Same lang naman yan o parehas lang naman yan mga pangat. Pero kung ikaw ay galing Pilipinas o wala ka pang experience
abroad, expected mo na iba't ibang lahi ang makakaharap mo, no? Nagawa ko ng vlog yan, nagawa ko ng video yan, no? Maraming beses na, no? At syempre, kung sinabi mong ibang lahi, iba't ibang ugali, iba't ibang kultura, para sa iyo hindi maganda, pero sa kanila okay lang. Yung para sa kanila hindi okay, pero sa iyo okay lang. So yun yung ibig kong sabihin, mga pangat. Kaya kailangan ng mahabang pasensya, nagbaon ka ng mahabang pasensya, wala tayong kakampi rito, no? Kundi sarili lang natin. Syempre, sino pa ba tutulong sa iyo? Walang iba kundi si Lord. Yan, siya yung magagabay sa iyo para maiwasan mo yung mga bagay na magpapabagsak sa emotion mo. No? At syempre, sa tukso particularly. Siyempre yung tanong naman ni Ryan Pensader, 409, may pre-accommodation din po ba ang Innova Kapaangat? Based on my experience nung first time ko dito sa UAE, so naikwento ko na yun at naipakita ko na sa mga vlog natin, no? Napunta ako ng Abu Dhabi, no? So may pre-accommodation kami mga pangat on that time. Sa Dubai, naka-leave out kami, so ang nangyayari is allowance. Ngayon mga pangat, kung tatanungin nyo ako kung dun sa Abu Dhabi is merong allowance, wala na po mga pangat. Tinatanggal na po yung allowance doon kasi free accommodation yon. Unlike pag nandito ka sa Dubai, bibigyan kayo ng cash allowance para sa renta ng partition, bed space, whatsoever. Sa ngayon, no, hindi ko alam kung meron pang site o meron pang location na naka-accommodation, no, hindi ka na maghahanap, no. Sa ngayon, sa pagkakaalam ko, mostly naka-leave out na yung mga technician. Dati sa MR or sa airport, no, mayroong accommodation sa Alcus, dati sa Alcus. Ngayon yata wala na rin. So ibig sabihin, cash na yung ibinibigay pang renta ng room or ng flat or ng partition or accommodation. So yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo, sir. Ang tanong naman ni Eric Music, ba? Ano po yung possible exam tsaka interview as electrician sa Innova, sir? Sa experience mo. So, nagawa ko ng vlog yan. Yung video na yan. Panoorin nyo na lang. Nandyan yung link sa description. Marami na akong vlog na nagawa niyan, no, na regarding dyan sa kung ano yung exam at kung ano yung interview. So, basically, hindi naman pare-pareho yung na-experience ng mga electrician na nag-a-apply sa Innova. Hindi kasi it depends on sa mga nag-interview. Kung sino ba yung nag-interview. So, doon yung dumidepende. Wala silang standard na ito dapat yung itanong. Walang ganon. Pero pagdating sa exam, sa experience ko, siyempre sa computer kami nagsumagot, no? Basically more on conversion, meaning, no, gaya ng mga breakers, yan, kung mayroong Ohm's law, may mga ganon. Sa generator, may mga ganon, no, ng mga motors, yung amperes na ginagamit, ganon, may mga ganong klaseng questions, no. Multiple choice naman yon sa computer. Then yung interview, based on my experience, binigyan lang ako ng scenario, no. Meron doon siyang motor na nagtitrip. Ano yung problema? Simpleng tanong pero kailangan detalyado yung sagot, no? So halimbawa, kayo yung tatanungin, ano yung sasagot nyo? Comment down below. Kung paano kayo sinagot, paano rin yung vlog na yan, yan. Yun yung sagot ko, mga pangat. Pero dito hindi ko nasasagutin kasi haba itong vlog natin, mga pangat, no? At syempre may tanong pa si Sir Arnel Aducol, 5013. Sir Rodjan, tanong lang sir, ngayong taon makakasurvive na ba yung 350 EAD or 350 dirhams, sir? At mayroon pa siya isang tanong. Sir Rodjan, tanong lang, maganda ba sa Innova Company mag-work? So yun yung tanong niya, mga pangat. Gawa natin ng video, no? So ngayon, mas maganda, iba ang sasagot niyan. Mayroon tayong i-interviewin, mga pangat. Kaya kung sino man yun, abangan nyo sa next vlog, mga pangat. Kaya syempre, magkita tayo sa next vlog. Syempre, kung bago ka pa lang, don't forget to like, share, and subscribe. Think positive lang, good vibes. God bless you all sa lahat ng pagsubok at tagumpay. To God be the glory. Mga pangat, syempre, see you in the next one. Kaya abangan nyo, mga pangat, sa susunod na vlog natin, kung ano yung mga sagot nila sa mga tanong nyo. Let's go! Bye-bye! Nakikita niyo ba yan, mga pangat? Sunburn, mga pangat, sunburn. Diba? Kabilaan, no? Nag-sunburn tayo. Para tayong asa nagbabalat. Talaga naman, boy. Dami mo na palang subscriber, no? Na?